Okay, so update tayo dito sa bahay pa rin ni Tatay Digong sa labas dito sa Doña Luisa Subdivision dito sa Davao City. So it's day 3, no? March 13 sumabog or nag-escalate or nag-circulate yung balita about sa search warrant na inihain ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na isi-serve ni General Torre. Search warrant means ano ba? Kumbaga ihahalugubin itong bahay ni Tatay Digong. So, sabi ng mga tao kung ano ba ang hahalugubin dito. So, yun na nga, baka maghanap ng heartbeat o ano-ano mga ebidensya na pwedeng gawing pang kaso sa mga Duterte pamilya. At saka yung search warrant na yun ay para yun sa lahat ng bahay ng mga Duterte. Hindi siya exclusive sa bahay lamang ni Tatay Digong in Ma'am Hanilit Abansinya, kundi pati kila BP Sara, kila Mayor Basti, kila Pong Pulong, at kahit sino pang mga Duterte family sa Davao. So it's day 3 na, so March 30, no? That's I think Miyerkules ng gabi. So Huwebes ng gabi dito tayo noon. Huwebes ng umaga o madaling araw, tapos kahapon Biyernes dito rin tayo. Tsaka ito na yung pangatlong punta natin dito, pangatlong madaling araw. So it's the third day, no? Na andito tayo nakaantabay, nakisabay, dagdag sa presensya or dagdag sa crowd ng mga tao, ng mga Duterte supporter na nakaantabay dito, nagbabantay, no, nagmamasid kasi nga i-welcome natin si General Torre. Doña Luisa, malapit lang to sa sa SM, sa mga kakatyon in lang. So yun lang, bali since update tayo dito, anong ganap, no? Time check tayo. 1:45 ng umaga, 1:45 in the morning. Sunday pala, March 16. So Sunday, ngayon pala yung pinaka big event, no? Pinaka big day sa Davao City kasi ano na siya, araw ng Davao. It's our 88th araw ng Davao, or it's our 88th Buntag Cup. So it's our 88th araw ng Davao. So, ibig sabihin 1937 ang ating cityhood. So, ito yung mga kasama natin dito, mga vlogger. Ito yung mga supporter, mga kapitbahay din yung iba nandito. Diba, ang galing, no? Napakagaling na tao si Tatay Digong. Kasi maging mga kapitbahay, talagang sila, no? Sinuportahan. Diba, mostly kaaway natin kapitbahay, Pero kay Tatay Digong, kaibigan niya mga kapitbahay. Diyan kasi magsisimula yan. Diyan mo malalaman kung gaano nga kung ano yung credibility ng isang tao. So sa pamamagitan ng kapitbahay. Kung pasaway ba yan, basagulero, troublemaker, di ba? Ito yung bahay ni Tatay Digong. Update natin dito. So nakakatuwa lang, no, napanoorin or pagmasdan or nakakatuwang malaman na kahit pang 3 araw na ang mga tao dito walang kasawa-sawa na sumuporta or mag-abang dito at magbantay, dagdag sa crowd. Kahit pa sinabi na ng PNP chief daw, no, sinabi na daw, although wala akong nakitang article, wala akong nabasa na news na with regard sa yun nga sinabing fake news, hindi daw totoo na mayroong search warrant. So still ang mga tao andito pa rin, no, nakaantabay. Tapos siya, salitan, di ba? Kagaya natin, dito tayo ngayon alauna, bandang malas 4, mamaya alas din tayo dito, bandang alas 4, alas 3 or alas 8, alas 9 ng umaga, depende, no, hangga't kaya ng ating energy, ng power, ng stamina yung pagbabasihan natin mamaya ngayon. So hanggang saan tayo pwedeng mag-vigil dito. And yan, ano pa ba sitwasyon? Ito lang same as usual. May mga kape dito, tubig. So mga gustong pumunta dito, welcome kayo lagi. May kape, may tubig, may mga biscuits, snacks, candies. So maraming thank you sa mga nagpapadala, no, sa mga nag-volunteer, mga kind-hearted, no, na napaka-generous na mga supporter ni Tatay Digong. Kasi kami mga taga Davao, ito yung magagawa namin dito na yung presensya namin, no, personal, andito kami, nakaantabay, nakabantay, nakapagmasid, nakaturn on ang mga camera,
So just in case na pupunta talaga sila dito, at least man lang marami tayo, no. Medyo mato-turn off sila, no. Madi-discourage na ipagpatuloy yung mga plano. So ngayon, alam mo ito, akin lang to, ha. Siguro gumagawa na sila ngayon ng plano. Meron silang plan B, plan C, plan D at kung ano pa mga plan. Kasi nakita nila mga tao dito, diba, nakaabang. So same pattern sa gagawin nila daw kay KOJC and same pattern dun sa ginawa nila. Parang yun na dating parang madaling araw or gabi sila atake. Kaya problema ng mga taga Davao, willing mag-volunteer, di ba? Willing mag-volunteer para bantayan, willing mag-volunteer para magbantay, maki-osyoso, maki-marites, dala ang mga cellphone, videohan ang mga pulis, no, na pupunta dito at tingnan, no, ang pwedeng gagawin nila. So makuha natin ng mga ma-record natin or ma-document na pwedeng magagamit anytime for investigation. So ito yung bahay nila Tatay Digong. It's a simple home. Home sweet home. Simpleng bahay man. I mean, simpleng bahay siya ikumpara natin pag gagamitin natin yung salitang presidente, mayor, tapos ito na yung bahay. Simple lang talaga, di ba? Napaka-ordinaryo. Galing. Nakakahanga si Tatay Digong. Sa mga makikita nito, pwede kayong pumunta, ha, sa mga taga Davao. Ano lang, hindi kailangan magtagal, hindi kailangan magbabad ng matagalan. Like siguro isang oras, 30 minutes, 1 hour, 4, pwede na, no? Depende sa yung kaya. Bisita lang kayo dito para makita nyo kahit paano ang bahay ni Tatay Digong. Because is to believe na napakasimpleng lang talaga sila, mamamayan. Napakasimpleng public servant. Pupunta kayo dito, bisita lang, picture taking, para makita nyo no, actual ang hitsura ng lugar. So yun na, no, okay na ito natin pa-update dito. Time check ulit. It's 1:51. Alas 2 na. So happy 88th araw ng Davao, mga Davaoenyo. So it's our 88 years from cityhood, 1937. So ito pa rin yung crowd natin dito. Marami pa rin tao. Support pa rin. Aantay, inaabangan ang possible na paglusob ni General Torre and sa kanyang mga kasamahan, yung mga tropa, kapulisan.